go? He answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all and followed thee. What shall we have therefore? And he said unto them, Verily I say unto you, that you which have followed me in the generation in the Son of Man shall sit on the throne of glory. We shall also sit upon the Lord's throne, that in the Lord Christ of Israel. And everyone that has forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, must for my name's sake, shall receive hundredfold into the Spirit. But many that are first shall be last, and the last shall be first. For the kingdom of heaven is like unto a man that is a householder, which went out early in the morning to hire laborers in his vineyard. When he had agreed with the laborers for many a day, he sent them into his vineyard. And then he went out about the hours, and saw others standing idle in the marketplace. He said unto them, Go ye also in the vineyard, whatsoever is right, I will give you. They went their way. Again he went out about the 69th hour, and did likewise. About the 11th hour he went out, found others standing idle. Why stand you here all day idle? He said unto me, Because no man hath hired us. He said unto them, Go ye also into the vineyard, whatsoever is right, ye shall receive. The devil was come, the Lord of the vineyard said unto his steward, All the laborers indeed are hired, beginning from the last to the first. And when he came that we hired about the 11th hour, and received every man a penny. And when the first came, his host, he should have received more. And likewise received every man a penny. And when they had received it, he wrote against the good man of the house, saying, He shall have worked 1 hour, and one hath paid him equal unto us. Which the Lord rewarded the heat of the day. The answer of them and said, Friend, I tell you the wrong. You shall agree with me for a penny. Take that slide, go away, and I will give us last evidence unto thee. It is not lawful for me to do what I will with my own hands. Therefore, I because I am good. So last shall be first, and the first shall be last. Available that you are chosen. Ako Diyos, nga malaydayaw at yaman kami. Ito'y na daw ang yaman kami iyo at kami ibay ko. Sabay ko man ay ito'y nasa hong at kami pinasa o manay ang Diyos na magkarin ka na kami, mag-review ka na kami. Ang muna ang Diyos, magparago iti pamahan. Bigyan ko mga po Diyos, ito'y nakararagmi, ang muna ang Diyos kinyak na iwan mo, ay palubos mo ito sa tuwan ng Espiritu, ang suwa mo Diyos kaya trabaho, ito'y na kami. Salamat ako Diyos, ito'y nabuntawan, ito'y nilawat mo, tinagat ni Cristo, magpun kasilatan mi. Amen. Amen. Salamat kayo. So, iti tema, iti mensahe kayo tatat at may papan, iti hari, kun iti pagarianan. The King and His Kingdom. That will be the title of our message this morning. So, inuhig na binasa in verse 27 because in verse 26 or verse 25 ada dito the arguments. When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved? So siya sinaway iti maisalakan, no apay nga sinalutsog na data, because unana in verse 23, Verily I say unto you that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. So there is an impossibility. No man daytoy nga proposition na makita tayo in verse 24, have you seen a camel passing through a needle's eye? Ada kami itinangganyo, ada itinabuyayo, wino ada itinakitayo, wino ada itinadamagyo nga iti kamilyo kat nilungsod iti abot iti dagon. Isumpat na rin pa ang awan. Numan daytoy kat isud inusar ni Kristo, it only means that it is impossible for a rich man to enter into the kingdom of
heaven. Apay nga imbaga na diyay nga imposible kapo iti makita tayo ng ito'y nga pasamak ijay na ito mga versikulo iti 19 patras na nga patras ita makita mi jay nga ada na ito'y nga nababaknan kung saan na ma-give up iti kinabaknan ka. Sadly tata ato iti Kristiyano nga kayat na nga bumaknan at the expense of their worship of God. So ano kaya tayo iti maglipat kiniya po Diyos saan tayo nga hayatan nga makikipot saan tayo nga hayat nga may involved iti ministry kaputa di nakakonsentritan iti kapanunutan tayo iti oras tayo ket dagay banbanag nga magunod tayo dito'y rabaw tinaga ket may isang warning na dito'y nga kunana that you cannot serve God in mammon actually even in this book of Matthew. So it went on to say kunana ijay sumbat ni Kristo siya sino may sawakan kunana ijay verse 26 but Jesus beheld them and said unto them with men this is impossible but with God all things are possible. So hindi pala imposible para sa Diyos kasi lahat ng imposible ay posible sa Panginoon. Kat daytoy kat sinumbatan ni Peter ijay verse 27 kunana ijay ada kami nga or sumbatan tayo mandeta ta kada tayo ngay we have forsaken all. So iti saludsud tata anya ka di in forsake mo anya ka di in give up mo tapno may pagam nga sinurot mo ni Kristo. Sige man ditaman iti sumbatan ni tata kaapsan tapno may pagam na namati ka tapunan na iti argument sino tinay salakan. And then, imbaga ni Kristo, na ito'y nakasumbat na, but kunan ni Peter, kada kami ngay, we have forsaken all and followed thee, what shall we have therefore? Anya ngay iti para kinyami. Dahil man ipagtutungtungan tayo kata, because the tema iti daytoy nga mensahe all throughout, gana the verses, that all about the King and His kingdom, and we are living in this era. But God reigneth as King, and we are in His dominion, or His kingdom. So, kagayon din kakabsat ko na ni Kristo, ijay verse 28, I say to you that you which have followed me in the generation with the Son of Man shall sit in the throne of His glory. Ye also shall sit upon the 12 thrones, judging the 12 tribes of Jerusalem. So, tisumbat ni Kristo, but futuristic in its nature. Saan nga di agdama? Di problema kada tayo nga naisalakan nga kasla nga iti pagbagan ni Peter, iti kayat tayo masumbat kat insigida kat tatang. Ngam makita tayo nga isumbat ni Kristo kuna na ijay chimpo. Generation is time when the Son of Man shall sit on the throne of His glory. Ye shall sit upon the 12 thrones, judging the 12 tribes of Jerusalem. And everyone that hath forsaken houses, tingnan nyo ito. Ano yung in-forsake natin to follow the Lord? May bahay, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, ang ating tatay, ang ating magulang, ang ating asawa, ang ating mga anak, ang ating lupain. Kapalit ng pangalan ni Kristo. Sabi nito, isa lang ang in-forsake mo or bilangin mo ito. Bahay, mga kapatid, lalaki at babae, mga tatay, nanay, ang asawa mo, ang anak mo, lupain. Ano man ang ariran, pito ang minensyon dito. In-forsake mo man amin dahil na pito, kunan ni Kristo nito, saan po nga mo, namamati kayo, itisaon ni Kristo. But this is the word of God. You shall receive 100-fold and shall inherit everlasting life. Napakatindi. Kaya ang pananampalataya na wala man lang kapalit, hindi po pananampalataya. Lahat yan may kapalit. Kasi sabi niya sa verse 30, but as many
But many that are first shall be last. Buti nga ito, last eh. E paano kung sinabi na, many that are first shall never be there? Pero sabi ng Panginoon, in a very considerate manner, but many that are first shall be last, in the last shall be first. And we cannot understand this statement in verse 30 if we stop in that kind of, tinatawag nila dyan, exegesis. Biblical passages interpretation. Pag tumigil ka dyan, hindi mo naiintindihan. We need to proceed further in verse 20, chapter 20, for the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder. So yan. Which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. So ito po mensahe natin ngayon, the king and his kingdom. Unang-una ay makita natin, sabi niya, there is the generation. The first point that I'd like to point out is there is a time. The king and his kingdom involves time. And let me just inform you and remind you that the time we have is not ours. This is God's time. Every day ay hindi araw para sa atin, araw po ito para sa Panginoon. Pero sinasabi natin na ligtas tayo, kanino natin ini-spend ang everyday? Sa kaibigan mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa magulang mo, sa lupain mo, sa mga animal mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo, at hindi sa Panginoon. What a sad way. When God is no longer the king in our life, we make it our time, it's no longer His time. That's why we come to church without having the gratitude to give glory to God and to give all the credit to Him for whatever we have done. Nagiging mayabang na tayo. Wala na tayong hiya. Wala na tayong pasasalamat sa Panginoon. Kasi ang akala natin, sarili natin ang ating oras, hindi po itubuhay sa Panginoon. Amen. The time you have, the time I have is not mine. It is God's. Kaya sinasabi natin, very short. Alam nyo, pag busy ka, short yung time. Pero pag idle ka, wala. Napakatagal yung time. When I found that out, whenever nag-guide your Aramida, makikita kayo nga, kaya kung may pagpas, but the more I like to finish it, I find out that time is very short. When you are busy, pero pag hindi ka busy, nakikita mo na parang ang tagal. Bakit ang tagal ng oras? Bakit ang tagal ng pagkain? Bakit ang tagal ng preaching? Kasi yan ang rason ng iba. Doon na sa kasal ni Chris marami nagkumento doon na ganito pala ang kasal ng mga Baptist, matagal. Hindi katulad ng kasal ng mga Katoliko na alas 10 pa lang tapos na. Kasi sasabihin ng pare, sasabihin lang lahat ng mga gusto niyang sabihin, pagkatapos ipopronounce niya na husband and wife na kayo, tapos na. Hindi na yung oras natin, nagsimula na tayo doon ng mga 9, na-late tayo mga 9:10, 9:15 siguro. And then nagsimula akong mag-preach ng mga 10:30. So almost processional is 1 hour Pagkatapos yung preaching pa, kasama yung preaching dyan. Hindi na natin yung program actually pagkasal lang, 1 hour, 1.5 hour lang. Para sa iba na hindi nasanay sa ganun, napakatagal daw. Pero ang maganda doon, sabi nung mga nagsabi ng matagal, pero dito namin nalaman na ibig sabihin ng mga sponsor. Different meaning ng mga ginagamit sa kasal. So, dagyan na nga itibanbanag na numapan kayo ni Maysa na okasyon kung saan mo nga nagsagana, hindi bagay, anya nga tayo iti makita, anya nga tayo iti mensahe na digay. Pati panunod mo lang ang katmangan, makita mo yung programa at nagkaroon.
Nuinman ka dito yung nga nakigimo, kung iman panunutom ko dje, binanon mo nga masida, wino dje lutuon, nga minarkita, medikal man wino in the last week, nga isuit isi daw tata, kamo nga ma-enjoy, iti panagdayaw. But when you will forsake those things, kasi kailangan may mga bagay tayo i-forsake dito eh, then you will begin to appreciate the time God has given you is very valuable, especially when you are listening to the preaching of the Word of God. Bakit maumuma ka? Apay nga agdadaras ka? Because you claim it to be your time. But when you say it is the time of the King, no matter what happens, you will stand there. Kaya nga sinabi ng Panginoon ang hari ay may kaharian. At kung ang kaharian yan at ikaw ay nakatira doon, ikaw ay privilege lang na maging citizen ng kaharian na yun. And you are living under the leadership, the provisionship, and the fellowship with the King. You do not own anything. It is owned by the King. What you own only is what is life in you. Pero kapakatid niya yung sabi ng Bible, sabi niya dito, tinuloy niya kasi dito sa verse 29, shall inherit everlasting life. Dito pala may forevermore. Oh. Napakatindi dito. Isang nga kumak na di kakabsat, nung haam tayon, nabigbigan iti Diyos, akas ari iti biyag tayo, we will always be rushing things up. Kaya panagapan lang iti simbahan kung saanan nga panagrispito iti Diyos no di kan pakonsuelo di bubo. Kaya ba involved iti ministry, we will not see it as an opportunity but as a burden. Taktak lang nata makikwain. Taktak lang nata ma-involved in the Bible study. You see it, you find it as a burden. Why? Because God is no longer the king of your life. And yet you call yourself as a believer. A very ironic practice, behavior in God. Takuna na dito, ini-illustrate na. Noon niya, iti pagarian, iti apo, kuna na dyan katasla, nga may sa nga lalaki, nga householder, at dahil iti ipatrabaho na, nga napan, nag-hire iti laborer. So the time, it involves everyone. Describe na, dagito na nga klase na mabalin tayong nga i-forsake. Aming na gito'y lumablabas iti time niya. Isa nga ka-importante yan kada tayo bago mapantay the second point, we must budget our time properly. Hello. And the very first moment to start your day right is to commune with God. Magkaroon ka ng Bible reading bago ka mag-pray. Or mag-pray ka at magkaroon ka ng Bible reading. Don't you ever say you do not have time. Because the time is not yours, it is God's. Ang tindi sa atin. Kahit gaano ka kapagod, kahit gaano katindi yung pinagdaanan mo sa buhay, pag nalaman mo na ikaw ay nasa masigla, malusog, i-appreciate mo ito at kung ang tinahapon mo sa aglaman at ako Diyos. And if you begin to say that, alam mong gagawin ng nasantuan na Espiritu kita? It humbles you and it will make you more appreciative and more gratitude and thankful unto God. Pero hindi nangyayari ito kasi busy tayo sa lahat eh. Busy tayo talaga naman banat na mabalin na mag-occupy. Iti oras tayo, iso maawat, iti oras tayo magbasa, isa sa unya po Diyos, awat, iti oras tayo nga, agkaralan. Kitaan nyo kanina ito. Yung dati, agrigat na kapamilyahan tayo saan mo nga malagip.
niya ako Diyos. Apay nga saan mo nga malagip? Because saan mo gano'n ngayon consider na higuras at kukuhanin. Saan mo ito lang malagip na awanan kirimidyo na jairikat, we know sa gaba na mapaspasama ikayayatin. But God is actually using your circumstances to remind you that, hey, you have misused my time. You have mismanaged my time. And you have misbehaved during my time. Kasi dito, sabi nung householder, which went out in the morning to hire laborers in the vineyard. So ang pangalawa dito ay my laborer. Kung yung una ay my Lord, yung pangalawa ay my laborer. At yung Lord, siya ang kumukontrol at may ahari at may ari ng time. At ito namang laborer na ito ay kailangan para sa gawain na pinapagawa ng lalaking ito o ang hari ito. Bakit dito Actually, when you analyze it, this was a beautiful parable. At sabi niya sa verse 3, He sent them into His vineyard. Alam niyo yung vineyard? Anya iti vineyard. Di damdamo at imalagin mo vinegar. I was not yet familiar with any words in the Bible, and when I read the word vineyard, it is in the word kay panunod ko vinegar. Hindi ko nga maadal kay vineyard kaya ko kay ito'y dapat kaslang ang orchard. Nanawa nga daga nga mamulaan katno ada iti pakinabang, ada iti makan, ada iti mainom, anyaman dit ada iti prutas. Dagi kasapulan iti tao. Kung nga dito yung lalaki, ada iti householder na, kukuha na, sa likuha na, ada iti vineyard na, kasapulan iti laborers. Christ is telling to us that in His kingdom is looking for laborers. Amen? Yung time na yan, ang kasunod, the second point is task. Task. In a business world, andyan yung multitasking. Because of what we call consolidation of assets and resources, every company, whether big or small, is practicing multitasking. Pero ang Kristiyano hindi marunong sa multitasking. Alam niyo ba yung multitasking, ginagawa yan ng mga negosyante. Kaya nga yung Far East Bank na una-unang bangko na alam ko dito, yung Peso Bank na wala. Bakit? Because nag-merge sila. Nagbilihan, nag-business partner, together, makinukuha na ito to form and create a much bigger bank. Because banking system is so competitive. Nagada tayo, naman kayo, na ordinaryong mamangbanggod, we love to invest our money in the bank. Actually, that is not investment. We let our money sit idle in the bank while the bank owners will use that money to invest in businesses. Where they can earn 100-fold. Pero yung may-ari, walang na-earn, sintimo lang. Yan yung lakaran ngayon. Pero sabi rito, balik tayo dun sa pagiging laborer, adangay itinahire na kung nanay dyan, third hour. No, iti morning na, agro 86, 7, 8, 9. The third hour na, 9 o'clock in the morning. So, ada itinahire na iti alas 9. Apa yung na-hire na lang ito because they are idle. Pag sinabi natin idle, they are useless.
And mind you, we were useless, but when God saved us, we must tune and must become useful. Nawatan tayo. Useless tayo hindi. Unan ni Isaiah, we are just rags. A bloody rags. Nga saan to pa man nga kayat nga pinutin ti asinuman, nga trapo tayo ang awan sa rubina, ng bako ti ayat, kan panagpakawan ni Kristo, nilinisan na tayo, inabaga na tayo, inakawan na tayo. That's why we become useful. But because hindi nga natin na-appreciate yung time yung task. Naging busy tayo sa mga bagay-bagay na hindi na nagbibigay gloria sa Panginoon. Ito na yung ginagawa natin araw-araw. Na sinabi ko doon sa ating lesson, na compartmentalize na. Pero kung pag-aralan natin at balikan natin ang katuruan sa Bible, magmula kabataan hanggang sa pagtanda, ang salita ng Panginoon ay hindi kumihiwalay sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya yung mga bata, nung sabi niya, nurture them in the admonition of the Lord, teach them, sabi niya, whether you sit, whether you stand, whether you walk, or whether you sleep. Teach your children well. Tayo mga magulang ngayon, paano natin minamanage yung ating task na naibigay sa atin sa time na binibigay ng Panginoon? Are we teaching our kids? And I was actually sitting in this when I say Mr. Ganggangan, together with Mr. Ganggangan, singing for God. Diyan na naribikin niya, nga mong gayat ni Justin, nga gitara. Makilang malaglahit ko Nayasher ni Mr. Ganggangan dito, hindi Rulan dito, hindi third year, fourth year. Second year, pero urong-surong yan. Gana iya karoon tayo iti paayayang sa school, santo medyo nagyan na paka-faithful, and then maawis na nagituid na anak na ay kakapsat na. Nang binadas namot na nagpakisilay dito Kaputag wako garo, nataraki. In manage na, jet time na, according to his own. Actually, so na itidamo nga nag-iufor iti pag-imungan tayo dyan nagpili lang iti we have to cross Balini River to reach that. Kaya ka nag-first na nagkandak iti anniversary, iti-mission tayo. Simple, kasi lang ang kalawa. Diyan na nga naturo kami, di-enjoy together, tamo na siya, how do I spend my time? Ang dalang iti, pag-anituan iti, okay, so birbirok na rin mo, iti kayo nga pag-anituan ni. Then, ako mo nang birbirokan na diya iba, yung construction materials, kung naman na nagala diya bangin. Ako na nga kasyaya, therapy, just spend my quiet time sitting in the fire and having fellowship with people. That's how I always spend my time. Because siya kami na rin. When we celebrate that anniversary, kapukin ni Mr. Ganggangan, lo and behold, there is history. Move away from the church. Gana sa time na nabirukan na ni Generous. Yaman na ni Generous, pinabirukan. Naga ni Jennifer. So kuna na, bata naman ito na. So kita tayo, dyan resulta, bata na naman nakadwa na nag-sirsurity niya. And there is no better way than to see your family singing for God, serving for God. And that is the task for every father. Kung isa kang tatay at hindi nangyayari ito sa buhay mo, mayroong mali. Mayroong mali. Hindi ka naman magkakamali ang salita ng Diyos, hindi ka naman magkakamali. Ang Diyos sa buhay mo, ikaw ang may mali. The obligation of every man, especially if you're a husband, to let your sons and your daughters serve the Lord. Kasi sabi nito, nagsimula sa 9th hour, nagkaya siya, and then, kuna na nga jay, yung 3rd hour gayat, and then napan iti 6th hour, napan iti 11th hour, kinayin na nagitoy na. Lumatay ni may isang word nga kaya kung makitaan nyo nito
nga mamismislog iti magbasbasan. Una na, ijay verse 4, and said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, sabi niya, whatsoever is right, I will give you. So ano yung whatsoever is right, yan yung minention niya sa mga ginyar niya sa 9th hour, sa 6th hour, sa 11th hour. Whatsoever is right. Ang mali sa atin, ito na. Sa pagkakaroon ng task, sa pagkakaroon ng gawain sa buhay natin, we interpret it according to what is right in our minds, in our eyes, in our hearts, in our life. We do things what is comfortable for us. Ang tindi, kung bakit sinabi niya for what is right, ano ba itong right? And later on, sabi niya, sumanod sila. At yung unang binigyan niya ng pera ay yung na-hire na huli. At binigyan niya ng a penny. A penny is equivalent to a day's work. And a day's work for an Israelite or a Middle Eastern is not an 8-hour shift. It is actually equivalent to 10 to 12 hours work. So makinig kayo. Binigyan niya ito ng a penny, which is equivalent to a day's work. I-convert natin yung a penny. This is not the exact conversion, but this will give us an understanding how to see what's right. Binigyan niya ito ng 100, 100 pesos. Sumunod yung isa, na-hire niya sa 6th hour, 100 din. Sa isip-isipan, nung na-hire sa 9th hour, earlier na na-hire, mas malaki yung sa akin. Because that is what is right in his own life. Kasi nakita na yung nauna. Yung last na na-hire, kukunti lang yung oras, 3 hours lang nag-work eh. While yung isang yung isa, 6 hours lang nag-work. Yung isa naman, halos 9 hours na nagtrabaho. Pero ang system dito, tingnan nyo, pare-parehas na penny yung binigay. Pare-parehas silang 100. Ano ang makikita natin dito? Listen! Amo nga yayaman dito, imam. When we receive our reward to God. Kasi ito yung arguments na sinabi ni Peter. Babalik tayo doon. Anong sabi kasi ni Peter? Sabi niya, how about us, Lord? We have forsaken all and followed thee. What shall we have therefore? Magtindi itong si Peter talaga. So kaya, mas ado hindi ko na tayo nga lesson nga maadal tayo iti tao nga na muna nga agsao, amo na may express ditirig na kisa diya tao nga agtatal na. Have you observed that? You could hardly understand a person that is so timid and so quiet. Mas nakikilala mo ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang action, sa kanyang pananalita. At si Peter ganyan siya. Sabi ng Panginoon sa kanila, ito nga, in-illustrate niya, ano ang pamapala namin? At ito ang isang prinsipyo dito. Pari-parihas na penny, pari-parihas na 100. Anong sinasabi niya? Each and every individual, whether you are first or whether you are last, as long as you will serve, you will have your reward. Ano yung kailangan is to put yourself as a laborer to have a reward. Hindi pwede magkakaroon ka ng reward na hindi ka nag-labor for the Lord. At hindi pwede na sasabihin nung magle-labor ka sa Panginoon na wala kang in-forsake. Kasi ang hinahanap ng bawat isa sa atin,
yung madaling pananampalataya. Kaya nga maraming umalis sa Lipanto Bible Baptist Church eh. Kasi yung unang pastor dito, napakatindi, napaka-stricto. Yung hindi pa siya na-reform. And I hope Sister Susan agrees with that. Tinitingala siya ng mga pastor. Sinasaluduhan siya, even Pastor Abante. Respect Pastor Cordegon so much. But when Pastor Cordegon went to America, it changed everything. Kaya ako gusto ko pumunta sa Amerika, baka magbaligo ako eh. Pero hindi na. Gusto ko lang magbago, yung tumangkad ba? Kaya yung height mo, madagdagan man lang ng ilang inches man gusto nyo. Iyo, ano ka inches tingnan mo height mo? Ano tayo nga mo? Okay ka nung pinyadadyain. Pag meron, daming dalagang naghihintay sa'yo. Oh. Mayroong 40 years old, mayroong 50 years old. So they're waiting for you, Kiyo. Kaya dapat pumaki ka na. Dito yung problema eh. Kaya tayo nga may salakan, kaya tayo nga daijay kingdom, ngam awan ti forsake tayo, awan iti i-labor tayo. And you want to stay there, and you want to enjoy the privilege. What a shame. Iso nga yung believer ka and you do not minister, itong sabi ko doon sa mga kapatiran sa Lamang. Under Pastor Kapuso. Every believer should be a minister. Because each and everyone has a ministry. If you will find a ministry, you will have it. But if looking for a church that has no ministry, you can find so many. Kung namin kapsat nga Noemi, na nagapo dito, nakita na, young people iso na ili. Sino yung nakalakal dyan sa gagaman? Pascal? Apa yung ano, panggang kita ko na, hindi kahit na nagbaling na ubi. Ako pati mga ibaga, ayat, aling ko lagay, pastor. Akaro na di Mayra. Ngayon sunod na na, paubing nga paubing, ti kabats na. Ngayon, ibaga ko, nagkabats kaya tinikiyong. Amoy, hindi ko na ni Noemi. Ay, promise na, pastor. Ano, ado na ba ng Domingo? Yung sa unti mo ito. Ang sanda sa Domingo. Kung nasa man-survey ka na po, Diyos, ay, diyan. Ganun din siguro. Handful. Few. Ito ang mahirap eh. Ang simbahan ngayon, paramihan ang membro, pero walang gustong mag-minister. Are you listening? And let it not happen to your church. Dapat bawat membro na pumasok dito, saan ako bagay? Saan ako magtatrabaho? Ano yung ipo-forsake ko? Yung tulog-tulog mo, i-forsake mo yan and you can find something to do. Kasi pupunta tayo sa pangatlo, which is our last point, is the trial. There is trial. In this kingdom, there is time that we need to manage, there is a task we need to perform, and there is a trial we need to endure. Hindi smooth sailing sa kingdom ng Panginoon. Kita nyo na ito eh. Nagririri na dito'y da. Kat gaputa demay sa ating expectara na nga right, kaya right in his own eyes, don't nag-complain. Iso nga, ano ka na tayo, ano ka na tayo, nag-complain because we find what is right in our own eyes and not what is right according to the Word of God. Kaya nga daw sa isang church, wala nagko-complain eh, kung alam mo lang yung Bible mo eh. Kung nagbabasa ka lang ng Bible mo, nananalangin ka sa Panginoon, you look everything as if it is a privilege. Walang puwang ang complaining dito, walang puwang ang murmuring dito, pero yan ang trial sa kaharian ng Diyos kasi wala pa tayo sa eternal kingdom, nasa physical kingdom pa lang tayo. Ibig kong sabihin ng physical kingdom, ito physically pa tayo. Kasi pag doon na sa eternal kingdom, wala na talaga. We will be there, all worshiping to God. Pero dito, nagkakaroon tayo ng tinatawag na trial, enduring, and patience. Are you listening? Sa magulang na lang, nag-i-endure ka sa anak mo eh. Yung iba nga, nag-i-endure sa asawa eh. How much more sa Panginoon, nag-i-endure sa atin. Kaya nga, may patience pa rin siya eh.
Pero darating yung panahon na talagang ikadungan ni Apo Diyos, isa tingnan. Ito yung trial dito eh. Kung titignan mo na, when they had received it, they murmured against the good man of the house, saying, This last have wrought 1 hour, and thou hast made them equal unto us. So kitanda, diya kabayagda na nagtrabaho, kung nagsurvey, sa dato'y baga nga, abay ngay, dapat taktakal kada kami. Kita nyo na ito'y mga puso, iti-laborers, iti-banyar niya ako. Nakakaldami. So ako ko nagkaroon na magnatay iti trial to purify us. So that when Christ will come, the church that all the time is a chaste and a perfect bride. Naintindihan natin kung bakit may disiplina yung church natin? Sinasabi na, stricto. Bakit hindi magawa yun ng mga pastor kung nag-aaral sila ng Bible nila? Bakit sinasabi nila na dito lang sa mga kaya napaka-stricto? Bakit doon sa iba hindi? And I take pride in it. Bakit? Sa mga kinasal natin dito, halos 90% sa kanila na yung kasal na nangyari ay kasal na totoo. Hindi yun solusyon kasi yung isa ay buntis. Hindi yun naging solusyon kasi yun ay para lang ma-fix yung isang relationship. No! We have some wedding na ganun lang, pero ilan? That was my 21st or 20th officiating ceremony. Sa ibang churches nga, wala eh. Sabi nga ni Pastor Dante, buti pa sa inyo, Pastor, kinakasal yung mga professional ninyo, mga young people ninyo, nasa tamang edad, nakapagtapos ng pag-aaral. Dito sa Camp 7, hindi na po, Pastor. Nagiging solusyon na yan, buntis na yung babae o kaya napipilitan na lang kasi may nangyari na ito na ang nagiging kwa. So awan mo talaga, iti manmano. Iti po natin yung mga ikalaysan na iplanuan. Are you with me? Ganyan kahalaga yung disiplina sa isang church. Numan na dati trial, kung nagkaroon na sa hanga amin kat ang balik na perfecto, hanga dyan madmadi, iti kitaan tayo, hindi kat dyan nasara. Amen? Kada ito yung tao, itinakita na, dyan madi para kanya na dyan 100 tinareceive na dyan nagtrabaho lang ti 3 hours. Isa mo na nagtrabaho, iti 9 hours, kat 100 matlayan. Dapat kumati puso na dito, wow, Brad, thank you! At parehas ni sweldo na. Kasi ka dati attitude mo, no, dakay dyan na lugar. Pinumas karkarokin ka, makalam dyan bunun, katakbakan din nagpasweldo. Maawatan tayo, matarusan na dito yung istorya. Ay, grabe ka kapsa. Una na dito, as we close this message, which have borne the burden, the heat of the day. Inisip niya kung anong nangyari sa kanya eh. Ito mga Kristiyano ngayon, sa church natin, inisip mo kung anong nangyari sa buhay mo, nagkukomplain ka, akala mo. Yung mga pinagagagawa mo, yun pala eh. Huwag mo nang gagawin yan kung mayroon ka rin complaining attitude. Pati bibiro ko tayo dito, jay volunteerism ka mo, jay ayan nga. So, makikita nyo, mapapansin nyo, every time we have to do something, I will be asking you, who will come, who will join? Because that should be the work of the Holy Spirit. Bilang isang mananampalataya, privilege mo na maging bahagi ng isang ministry na hindi araw-araw ginagawa. Hello? Dito, he answered one of them and said, Friend, kaibigan, sinabi pa nung mayari, did I do thee wrong? Pero baliktad yung ginawa. I do thee no wrong. Didst not thou agree with me a penny? Di ba nag-agree ka na may sahod ka at yung sahod mo isang araw? Yung nagtrabaho ng hindi isang araw, sumahod din at binigyan mo siya ng katulad ng sahod mo, bakit ka magre-reklamo? Ibinigay ko lang yung nararapat isang araw na sahod mo at yun ang binigay ko sa iba. Di ba dapat mas happy ka? Kasi kung ano yung na-receive mo, yun din ang na-receive nila. Pero itong isa, naisip niya yung hirap kasi. Yung unfairness, yun ang nakita niya. At yun ang problema sa church. Nakikita natin yung unfairness, nakikita natin yung hirap natin, hindi natin nakikita ang biyaya ng Panginoon. Kaya pag may nagtatagumpay dito, nasakit iti puso tayo. Maapal tayo, marururog tayo. No, dahil di kumanpanaw, mahal nga madisiplinaan, apod tayo ta,
Kahit yung sumurot kinyaga. That is the kind of the attitude that is actually devoid of the wisdom from the Word of God. Grabe. Wala na dito yung pari. This is not lawful for me. Wala na yung verse 14. Take that, thine is, and put away, I will give unto this last even as unto thee. Grabe, mas grabe pa yung tinarami, Jay Lord, Jay householder, Jay older. Alam, tinidit ako, kung pumanaw kan, di itid ko mo dito yung alas, na nagtrabaho lang, itibasit ng oras, parehas ko tang itid ko ka. Anya, tikiyat na nga sa undi ay, kar-kar-karo may nasar, dito yung owner. Be careful kayo kasi dito ito sa sarang dito yung Calvinist reform. May baga, gano'n, yan ay condemn niya po Diyos. Pari nakaisalakan, di baga dito yung hanggang pa nakaisalakan dito. It is laboring in the kingdom. It is not lawful for me. Is it not lawful for me to do what I will with my own? Is thine eye evil because I am good? Yun eh. The goodness of God is so prevalent in our life, but most of us are have an evil eye. Hindi natin na-appreciate ang mga magandang nangyayari sa buhay natin at sa buhay natin. Nagkakaroon tayo ng dormarin, nagkakaroon tayo ng complaint. Sabi dito sa verse 16, so the last shall be the first, and the first last. So many be called, but few are chosen. Are you among the chosen? Will that be your prayer? Will you be the chosen one? Not only the bold one, but the chosen one. Sampai kemana tayo di